pagka pinag-aaralan namin yung mga pangangailangan sa kinakain ng Pilipino, napakahalaga sa diet ng Pilipino, sa kinakain ng Pilipino, yung isda, yung seafood. Dahil siyempre, marami tayo, mga 7,000 islands ang Pilipinas, kaya napupunta talaga sa fisheries ang pag-asa. Kaya kayo muna, tutulungan, gagawin namin lahat para... Sa patuloy na pagtataguyod ng bagong Pilipinas na nakasentro sa pagkakapantay-pantay at malasakit, sinisiguro ng administrasyon na walang sektor ang maiiwanan sa kaunlaran. Kabilang na ang sektor ng pangisdaan na patuloy nating pinalalakas bilang haligi ng ating seguridad sa pagkain. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isinusulong ang inklusibong pag-unlad kung saan bawat mangingisda, bawat komunidad sa baybayin at bawat Pilipino ay may lugar sa pag-angat ng ekonomiya. Ngayon, nasasaksihan natin ang mga bunga ng mga makabagong infrastruktura at programa sa General Santos Fishport Complex, isang mahalagang aspeto sa paggamit ng mas maunlad at matatag na kinabukasan para sa sektor ng pangisdaan. Ng Public Information Division ng PFDA. Magandang umaga, Sir Migo. Magandang umaga, Miss Gab. Alright. Kami po ay inyong napapanood sa Facebook pages and YouTube channel ng RTVM Presidential Communications Office, si PFDA General Manager Attorney Glenn Pangapalan, at kanina nakita din natin si Undersecretary for Fisheries Drusilla Esther Bayate. Fishport, una-una napansin natin, Sir Migo, na nakasuot na siya ng protective boots, ano? Yes. Sir, para saan po itong boots na, sir? Bakit lahat po sila naka-boots ngayong, Oo. Ang pagsusuot ng white boots sa loob ng Fishport ay isang food safety and health protocol. So, pati tayo na nag-annotate ngayon, mga nakasuot din ng boots. Kasi part to, sir, no, ng biohazard protocol at precautions na rin. So, dito po sa General Santos Fishport, sinisiguro natin na hindi lang quality yung mga isda, kundi hygienic din. And sa kasalukuyan po ay naparito po ang Pangulo para personal niyang makita ang proseso ng pagtinda ng tuna dito sa General Santos. Okay? So may 4 na market halls. Itong market hall na to ay specifically for tuna lang siya. Kaya dito lahat ibinabagsak ang mga tuna na galing sa mga fishing vessels. Okay. So, tapos, dito sa sorting table, igagut siya. Ang tawag dito ay gutting, ang paglilinis ng isda. Okay. So ngayon, mamaya may kita siguro natin kung i-grade para makita ang quality ng tuna, kung ito ba ay export quality or good for local consumption. Oo. Sir, huli sa Jensen Waters. Kumbaga. Yes, oo, kasi actually spawning ground talaga ng tuna ang mga katubigan dito malapit sa General Santos, sa south of the Philippines. So talagang hindi sila kinocultivate, ganyan talaga yung sizes ng mga tuna Yes, dito. naturally grown silang lahat doon sa area or waters na yon. Ang galing na, no? Talagang rich in resources talaga ang Pilipinas. Rich in resources talaga. Ang lalaki! Malalaki sila, di ba? In real life talagang parang good for export siya internationally sa US and Japan at marami pang mga bansa. Ang galing. So nag-i-export talaga tayo. Nag-i-export talaga tayo. At maganda kasi, very strategic yung location ng General Santos Fishport Complex. At talagang malapit sa airport. So kung ayan, ang nakikita natin ngayon ay yung mga yellowfin tuna. Ganyan talaga sila kalalaki. Kung mapapansin sa fin, madali siya ma-distinguish sa ganung paraan. Ayan. So ayan, yan, tuna grading yan. Ang tuna grading. Kukuha ng meat. Ayan na. Tapos, may kita sa specimen kung anong kulay ng tuna. So sir, sino ang magda-determine kung anong grade yung meat? Kasi ang General Santos po ay center for tuna industry ng bansa, di ba? Kaya sabi ni... So 20,000, napakadami. Marinig ng Pangulo ang mga pangangailangan ng ating mga mangingisda dito sa General Santos. Andito lang kami para tignan. Ito, I have a mic. Para tignan kung ano yung
Ano yung mga sistema na ginagamit ninyo para sa fisheries natin? Dahil sa pagpalagay ng ating sekretary, nakilala nyo naman na talagang isa sa pinakamalaki sa industriya ng fisheries dito sa Pilipinas, ay naunawaan niya kung ano yung potential ng fisheries para sa Pilipinas. Kaya sinabi ko, dali niya ako rito, paliwanag niya sa amin kung ano yung mga kailangan ninyo. Sa aming palagay, ang nakikita namin na siyempre yung cold chain, kailangan lalagyan natin. Nagtayo ka na pala nung malaking cold storage dito. Pero kailangan pang dagdagan. Kaya gagawin namin ang lahat para naman masuportahan. Yung buong, hindi lamang yung cold storage, kung hindi yung buong cold chain. Para yung mga huli na nahuli na natin ay pagdating sa market ay maganda pa rin at yung quality ng isda ay ma-maintain para siyempre mas magandang benta. Kaya ano pa sa palagay ninyo ang kailangan natin in your view? What else? Meron tayong bago, sir, na testing facility na itatayo rito. Laboratory. Testing facility. What are we testing for? Histamine, fish quality, pati sa pang-shrimp. Meron tayong testing for shrimp. Sa shrimp, oo. Sikat na sikat yung shrimp natin sa abroad eh. Ang pag binili mo yung black prawn sa Philippines. Black tiger. Black tiger prawn. Oo. Alright, sige. Maraming salamat at mabuti naman at nakadaan ako rito. At nakita ko, nakapunta na ako rito pero hindi pa ganito kalaki noon. Ngayon ay napakaganda na. Kaya gagawin namin ang lahat para bubuhayin natin ulit ang ating industriya ng fisheries. Dahil pagka pinag-aaralan namin yung mga pangangailangan sa kinakain ng Pilipino, napakahalaga sa diet ng Pilipino, sa kinakain ng Pilipino, yung isda, yung seafood. Dahil siyempre, marami tayo, mga 7,000 islands ang Pilipinas, kaya napupunta talaga sa fisheries ang pag-asa. Kaya tutulungan, gagawin namin lahat para yun na nga, yung mga sistema, magtatayo tayo ng mga fish port, mga agricultural port, para mabawasan ang ating transport cost, pati ice plant para doon sa maliliit na bagsakan, mayroong pagkukuhanan ng yelo para hindi lamang para doon sa lugar, para paglabas, paglalaot ang mga bangka, may dalang yelo para laging sariwa yung inyong huli. Okay, so sige lang, patuloy nyo. Malaking kontribusyon ng Gensan at lahat ng fisheries industry sa pagpapakain sa buong Pilipinas. Kaya patuloy ninyo, maraming salamat sa inyong ginagawa. Hindi lamang sa food supply, kung hindi pati sa pag-export natin. Nagulat nga ako yung tinitesting doon na isda, pupunta pa raw sa Amerika yan. Nakakatuwa naman na ang Pilipinas nakakapag-export hanggang sa Amerika. Kaya ang laki rin ng kontribusyon sa ating ekonomiya nitong inyong industriya. Kaya kailangan ang pamahalaan ay nandyan. Kaya nakakatiyak naman kayo, kagaya ng aking nasabi, ang ating Secretary of Agriculture ay kasama ninyo sa industriya ninyo. Kaya gagawin na tuturuan tayo kung paano ang gagawin para matulungan kayong lahat. Alright. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ay, buena, may kaya. Oy, pero